SALN niya. May ganun din po yan. Kaya yan din po maaari ding ma-check actually kung gugustuhin. Opo, ng isang nag-iimbestiga. Meron din po naman din sa SALN, wala yung mga sinasabing na-acquired yan mga kayamanan na ninakaw kasi nga obviously hindi niya maipapaliwanag. Diba? Dalawang bagay yan na may nagbo-bloat sinasadya at meron talaga po namang, tatlo. Yung totoong-totoo at yung pong iba na hindi totoo kasi nga marami siyang mga itinatago. At bukas po ang ating tampok sa ating pong Think About It. Ang title nito ay Purgahin ang gobyerno! Now na! Ay, sorry, bukas. Kailangan, pag ang isang tao kasi ay magsasabing siya ay magiging testigo, ay aminin niya na talagang meron siyang ginawang kasalanan o kasama siya doon o sangkot siya doon sa nangyaring krimen. Kasi paano siya magiging state witness kung hindi niya aminin na siya ay kasama doon sa ginawang nangyaring krimen? Wala siyang pagbabasihan ng pagiging tinatawag nating state witness kung hindi niya aminin na meron siyang kinalaman o kay partisipasyon. Tama-tama ito. Sabi ko nga kanina kay Aaron at kay Direk Joey at kay Ma'am Jen at kay Gil. Tama-tama ito. Sweldo ho ngayon, 15 po sa buwan ng Oktubre. Mga kapatid, dahil kahapon po ang sabi po ng ating kalihim ng kagawaran ng pananalapi, Finance Department, na ang atin daw pong gobyerno ay obligadong umutang ng 4.6 billion pesos araw-araw. Wow! Para po patakbuhin ng ating pong napakahusay na gobyerno. Oo. Yung pala ginalista natin everyday para sa kanila. Kayong lahat na tatanggap po ng inyong payslip today, tignan po ninyo. Sigurado po, walang duda, kayo may ambag sa 4.6 billion na ito na kakailanganin po araw-araw. Ayos. Sana makuha natin yung worth ng pera natin, ano? Oo. Sabi nga, relax daw ho lang kayo. Relax lang kayo. Chill lang kayo. And trust the system. Enough is enough. Sabi nga ni Sarah Geronimo, big word. Trust the system. O sige, pagtiwalaan po natin pati po itong ICI na ito. At ginagawa po ngayong pagpupursige ng Ombudsman ng DOJ dito po sa napakalaking iskandalong ito. Kasi nga po, wala naman po tayong choice, di po ba? Kung hindi, ngayon, hayaang ang sistema na umusad, bagamat marami nga po ang naiinip at wag natin din pong daanin mga kapatid, ika nga ho nila, sa galit daw itong ating pagkainip na ito. Ang sabi po naman yan ni General Azurin. Okay. Si Auntie Claire naman ang sabi, kalmahan lang natin. Opo. At habaan pang pasensya. Yes. Yun ang sinasabi niya kahapon. Alright, sige po. So hopefully po ang ating pong pasensya. Enough Hopefully is po ang enough. ating pong think about it ay maihahandog natin today. Pag hindi po mga kapatid, hindi today, bukas. Ano ang title nito? Napapanahon mga kapatid. Ang title nito mga kapatid, talaga pong napapanahon at ito nga po ang test para po sa kasalukuyan pong mga nagpupursige para po daw sa pananagutan, accountability nito hong mga nasa likod ng pinakamalaking skandalo po ng korupsyon sa ating kasaysayan. Ito pong flood control projects and other projects po under DPWH. Ang title ay Purgahin ang gobyerno. Parang kulang kasi energy ngayon, ano? Kasi sinisipon ka, no? Hindi. Huwag kang mag-health break, ha? Oo. Kaya mo ba? May health break? Oo. Kasi ngayon may mga eskwelahan na nagdeklara ng health break muna. Oo nga. May nagdeklara hanggang October 31 yata. Wala silang pasok. Hindi. Merong iba. Sa Maynila, may mga universidad na nagdeklara ng health break daw muna. Oh. At naunawaan din natin yan. Kasi nga po ngayon marami po ang may flu, no? At may mga karamdaman na iniinda. Kaya let's pray, mga kapatid. Una po sa lahat today, tayo po'y magpasalamat pa rin na tayo po'y nagising pa at nakakatindi. Mga kapatid, girl, ito lang, na timing ito sa ating think about it na mukha pong obviously ay bukas po natin maihahatid po sa inyo. Ito pong SALN memorandum po ni Ombudsman. Muli po, ang ating pa rin pong magpapasalamat kasi kahit papaano po, nagkaroon na ng pagbubukas, no?
na hindi ho as in sarado po na kailangan magpaalam ka doon sa public official. Kumbaga, hindi pinto ang nagbukas Apo. bintana pa lang, maliit na bintana. Oo. Tapos mahihirapan ka makapasok. Kung ako ang papasok, hindi ako kakasya. Ang hirap Lalakihan ko na lang yung bintana. Kahit palakihan mo, mahihirapan ako. Oo. Oo. So, Dati daw, sinasabi niya nga, ang bilis lang, makakuha. Hindi nga nung dati nung nung minsan tayong naligaw ng landas. Sige. Nakapublish. Yun na nga. Oo, at pagkatapos kaya nga dati na ilalathala sa dyaryo ang mga pinakamayayaman na mga miyembro ng legislatura as in total nila na net worth hanggang sa pinakasinasabi mahihirap. Dati yun. Kasi may kukumpara Oo. May kukumpara yung pinagmulan nila sa kung nasaan na sila ngayon. Hindi mahirap. Anyway, sige po. Well, ang aalma lang naman dyan, yung may mga gustong itago. Pero kung ikaw opisyalis ng gobyerno, malinis naman ang SALN mo, transparent ka dapat. Dalawang bagay yan, girl. Oo. Opo. SALN, na totoo ang laman, SALN, no? Totoo. Kumbaga, honest ka. Lahat nakadeklara. Ari-arian, utang, kamag-anak mo na nasa gobyerno. Kasama yan Okay. Meron po naman nagsasadyang binobloat yung SALN. Meaning, naglalagay na po ng malalaking amount sa bank account, halimbawa, kasi meron naman bank secrecy law. Para in preparation, dahil nga sa, alam nyo na, di ba, pag siya nagkamal na, mataas na yung SALN niya. May ganun din po yan. Kaya yan din po maaari ding ma-check actually kung gugustuhin. Ng isang nag-iimbestiga. Meron din po naman din sa SALN, wala yung mga sinasabing na-acquired yan mga kayamanan na ninakaw kasi nga obviously hindi niya maipapaliwanag. Diba? Dalawang bagay yan na may nagbo-bloat sinasadya at meron talaga po namang, tatlo. Yung totoong totoo at yung pong iba na hindi totoo kasi nga marami siyang mga itinatago. At bukas po ang ating tampok sa ating pong Think About It. Ang title nito ay Purgahin ang gobyerno! Now na! Ay, sorry, bukas na pala ang Think About It. Purgahin ang gobyerno po ang title nito. At dito mga kapatid, ipapaliwanag po natin ang kung gugustuhin lang, pwede po. Kung a-action lang po ang iba't ibang mga opisyal ng gobyerno para ho natin mapurga na talaga kung sino ho ba sa kanila. Okay? Ang sinasabi po na nagkakamal ng nakaw na yaman. Baby! Si Jade po ito at marami po ang nag-react patungkol nga po doon sa umunoy ulat na gagawing state witness itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Bagamat itinatanggi naman po ito ng ombudsman ang ulat na yan. Whether or not kung totoo man o hindi, itong balitang ito, ano po masasabi po ninyo, attorney? Ang pagiging state witness kasi ay decision yan ng prosecution service o dito sa atin ang Department of Justice ang pangunahing ahensya na magdidetermine kung ang isang tao ay nararapat na maging state witness siya, kung siya ay isa sa mga akusado at mayroong mga batayan yan na kailangang sundin o kaya pagbabasihan ng Department of Justice bago maisalang ang isang tao na sangkot sa isang krimen at gagawin siyang pangunahing testigo o state witness dahil yung kanyang magiging pahayag o testimonya niya ay magiging basihan para yung isang tao, mga ibang tao na sangkot din sa krimen ay sila ang mananagot sa nangyaring krimen. So dito sa mga sinasabi nila na lumalabas sa mga balibalita na gagawing state witness si dating Speaker Martin Romualdez, tingnan natin kung ano ba talaga ang basihan at sino ngayon ang magiging mas may kasalanan. Mayroon pa bang ibang tao na mas mataas sa kanya na may kasalanan kung bakit ngayon ang dating Speaker ng Kamara ay gagawing state witness. So ang tingin ko rito, pag binabasa ko yung mga naging pahayag ng iba't ibang mga grupo tungkol dito, ay parang ang tingin ko dito nalilito na yung taong bayan
nililihis nila kung sino-sino ba yung mga dapat na managot dito sa mga malawakang korupsyon na nangyari dyan sa DPWH patungkol sa mga infrastruktura, lalong-lalo na sa flood control projects. So, bilang isang abogado, ang tingin ko rito ay kailangan pa ng mas malaliman at yung talagang totoong investigasyon na nalalaman ng taong bayan. Ang problema ngayon kasi, nagkaroon na ng ibang direksyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Yung ICI naman, yung Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga dito sa mga korupsyon na nangyari sa DPWH ay hindi sinasapubliko yung kanilang mga pagdinig na ginagawa. Kaya ang taong bayan ngayon ay nagdududa sa ginagawang investigasyon ng gobyerno. Seryoso ba talaga ang investigasyon na ginagawa? O meron silang gustong pagtakpan? Yun ang nangyayari ngayon. Pati ako nalilito na rin bilang isang abogado sabi ko, at parang talagang gusto ng gobyernong ito magkaroon ng accountability, transparency, o meron silang pagtakpan na talagang nakita naman na natin, hindi lamang yung 2025 budget ang pinag-uusapan natin dito, kung hindi yung malawakang nangyaring corruption magmula ng 2022, 2023, 2024. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari dito sa mga ginagawa nila. Pero ang taong bayan nagmamasid at naghihintay kung ano talaga ang mangyayari rito. Opo. Para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kabilang ho ba doon sa magiging batayan dito nga kung gustong gawing state witness ang isang opisyal ng gobyerno sa kasong ito, si dating House Speaker Martin Romualdez, kailangan ho ba na siya ay may admission mula sa parte niya na kasama siya doon sa paggagawa ng krimen, kumbaga, attorney? Kailangan pag ang isang tao kasi ay magsasabing siya ay magiging testigo, ay aminin niya na talagang meron siyang ginawang kasalanan o kasama siya doon o sangkot siya doon sa nangyaring krimen. Kasi paano siya magiging state witness kung hindi niya aminin na siya ay kasama doon sa ginawang nangyaring krimen? Wala siyang pagbabasihan ng pagiging tinatawag nating state witness kung hindi niya aminin na meron siyang alam, kinalaman o kaya partisipasyon. Sa ating criminal justice system kasi, meron tayong tinatawag na principal by direct participation, principal by indispensable cooperation. Iyan yung mga magiging sangkot ang isang tao, di ba? So, kailangan ano ba yung kanyang extent of participation? Ang importante ay yung kanyang testimony, iyon ang magiging basihan para ang ibang mga tao na sangkot sa krimen, kung sino-sino yung mga yan, ay mananagot sila sa sinasabing nangyari. So, ang yung admission niya or confession kung baga ay siya ay may kinalaman or sangkot siya doon sa nangyaring krimen, ay ipapahayag niya. Importante yun. Kasi kung hindi naman niya aminin na sabi niyan, wala akong partisipasyon dyan, hindi ko alam kung anong nangyari yan, hindi siya pwedeng maging state witness. Yun ang kinakailangan. At saka yung testimony niya ay yun ang pangunahing basihan para nga yung mga ibang masangkot na mas matataas ang kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen ay mapapatunayan dahil sa kanyang ipapahayag. At dapat din ba, attorney, kabilang po doon sa magiging batayan, hindi siya ang most guilty? Yes, correct yun. Yun ang nasa batas natin, no? So, sabihin doon, guilty siya dahil nagkaroon siya ng partisipasyon doon sa nangyaring krimen, pero hindi siya yung most guilty. Kasi nga sabi ko nga, meron yung sa ating criminal justice system, meron tayong tinatawag na principal by direct participation, principal by indispensable cooperation, at o kaya accessory siya. Kaya hindi siya yung most guilty, kumbaga. Merong ibang tao na mas mabigat yung kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen. Oo, at maaari po siyang, kung sakali man na may kinasangkutan nga siya dito nga sa kasong ito, magiging credible state witness siya, kumbaga, attorney. Tama yun. Kasi kung, at saka yung kanyang magiging testimony,
iyon ang magiging basihan para mapatunayan na nagkasala yung mga ibang taong sangkot. Kumbaga, kung hindi siya magiging state witness, hindi magiging masasangkot o kaya hindi mapapatunayan nagkasala yung mga ibang tao. Dahil iyon ang dahilan yung kanyang magiging pahayag o testimonya niya ang magiging basihan upang ang mga taong hindi sana madidimanda o masasangkot o mapapatunayan nagkasala ay yung prosecution ay mahihirapan na mapatunayan nila sa ibang ebidensya na maaring wala silang makukuha at yung magiging pahayag niya, yun ang magiging paunahing basihan para mapatunayan nagkasala yung mga ibang tao. Po, sa issue ng bribery o plunder, possible ho ba pasok po itong si dating House Speaker Martin Romualdez upang maging state witness? Hindi natin masasabi kung ano ba talaga yung kailangan din importante yung mga testimony rin ng ibang mga testigo. Sa mga nakikita ko ngayon, base doon sa naging mga investigasyon sa Kongreso, investigasyon sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee, lahat ng mga pinahayag ng mga testigo sa ngayon na napanood na natin ng mga nakaraang mga araw, hindi pa sapat yun na ebidensya kasi kailangan ulitin pa rin nila yan sa korte kung sakaling magkaroon na ng mga pagsampa ng mga kaso, kailangan uulitin pa uli yan yung kanilang mga naging pahayag, mapahayag ng mga engineers ng DPWH, sina Hernandez, sina Alcantara, at pati na rin yung sarhento ng retiradong sarhento ng Philippine Marines na inaamin niyang siya ang nag-deliver o isa siya sa mga nag-deliver ng mga pera kung kanino galing. Kailangan uulitin uli yan sa pagdinig ng kaso kung may sasampa na yung mga kaso. So ngayon hindi natin masasabi na madidimanda na si ganito, ganyan ng bribery or plunder or ano. Pero yung mga ito ba contractors ngayon, ito yung masakit Parang nangyayari ngayon yung investigasyon nakatuon na lamang sa mga contractors at iilang contractor lang. Ilang katulad niya sina Diskaya o sino pa yung mga ibang mga napatawag na parang yun na lamang ang ididimanda rito. So nakikita ko na parang nangyayari rito ay sinusundan yung pattern ng Napoles. Yung Napoles scandal na nangyayari noon tungkol dito sa mga fertilizer scam o kaya mga pork barrel scam na siya lamang yung nakulong at naipit. Pero yung mga malalaking mga tao na sangkot katulad ng mga iba't ibang mga senador, merong mga nasampan ng kasong plunder noon ng mga senador at nakulong sila dyan sa krami. Pero nakalaya sila natin dahil sinapolis lang yung pinagtuunan ng pansin. Parang yun ang nakikita kong parang direksyon na mangyayari rito dahil yung investigasyon nga ng ICI hindi na pinapahayag sa taong bayan. Kaya may mga malaking pagdududa. So sa ngayon, hindi natin masasabi sino-sino ang masasampan ng mga kaso. At sa tingin ko, pag hindi natin ito asikasuhin tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino at pababayaan na lamang natin ito, ay maraming mga pagtatakip na mangyayari dito sa naganap na malawakang patiwalian sa pamahalaan. Opo. So far naman po, Attorney, sa inyo pong monitoring, lalo na kahapon sa kanyang pagharap, itong si dating House Speaker Martin Romualdez dyan po sa ICI, wala po kayong narinig na pag-amin kundi ay pagtanggi doon sa mga aligasyon laban po sa kanya? Wala tayong impormasyon kung ano yung mga pinahayag niya, kung ano rin yung mga tinanong ng mga membro ng ICI. Kaya lahat tayo ngayon ay may pagdududa. Ano ba talaga itong ginagawa ng ICI o ng gobyerno? Lahat ba ito optics lamang? Mga kasama lang yan ng pagpapapogi o ng gobyerno para masabi ng taong bayan na may ginagawa naman para investigasyon ito. Pero hindi natin alam yun ang problema. Kaya sinasabi nga natin, kung gusto natin talaga ng totoong transparency, accountability at itong ICI ay seryoso talaga sa kanilang gagawing paghalungkat at ipaalam kung
ano ang nangyari rito sa hindi billion ito, hindi billion corruption to. Trillion ito kasi pagsasama-samahin mo yung 2022, 2023, 2024, 2025 budget at flood control pa lamang ang pinag-uusapan dito. Opo. Hindi pa kasama yung mga ibang mga infrastructure ng DPWH. Alam naman natin na malaking corruption din sa mga paggawa ng mga karsada, mga tulay at mga iba pang infrastruktura. Napakalaki talaga. Trillion ang nawala rito na buwis ng mamamayang Pilipino. Pero ito nga, sabi ko nga, ibigay natin yung kredito dito sa mga nasa pamahalaan ngayon na kunwari gusto nilang magkaroon ng hustisya, transparency and accountability. Pero sa totoo lang, gusto lang nilang pagtakpan yung ano talaga yung nangyaring corruption dito na hindi na nila maitatago sa taong bayan. Kaya ginagawa nila ito. Iyon na yung conclusion ngayon. O iyon na yung haka-haka ng taong bayan ngayon na lahat na lamang itong ginagawang investigasyon ng ICI with all due respect sa ating mga kababayan na Muslim. Sabi nila, muro-muro na lamang yan. Kunwari na lamang may ginagawa silang investigasyon pero hindi natin alam at kung ano yung ipapahayag ngayon ng ICI pagkatapos ng kanilang investigasyon, sino-sinong masasampahan, pero yung mga talagang totoong dapat na managot dito ay hindi sila madidimanda o hindi sila masasangkot. So yun ang mahirap dito na sitwasyon natin ngayon. Opo. Sa tingin po ninyo, Attorney, may halong political strategy itong plano pong gawing ganun, state witness o mano, itong si dating Speaker Martin Romualdez? Lahat ito politika talaga. Lahat ito politika. Politika yung ginawa nila laban kay Tatay Digong, politika yung ginawa nila kay BP Sara, politika rin ang ginagawa nila rito sa itong usapin ng tungkol sa Malawakan. Ito ang ginagawa nila ngayon ay sana may charge nila yung kanilang cellphone at parang charging na lang ng cellphone itong ginagawa nila na para hindi maubos yung baterya. Pero sa tingin ko rito dahil yun nga, yung investigasyon ng ICI ay patago, ang hindi natin nakikita at yun, pinipilit nila na ang kanilang basihan para hindi raw magkaroon ng tinatawag nilang trial by publicity. Sabi ko, paano magkakaroon ng trial by publicity yan? Hindi pa sa korte yan. Ang trial by publicity ay pag nasa korte na yung kaso. Yun ang trial by publicity. Ito, pag mga investigasyon na yan, ay kailangan open, transparent sa publiko yan para makita ng publiko at mapanood nila o makita, madinig nila kung ano yung mga magiging pahayag at kung ano yung mga tanong ng mga nag-iimbestiga kung tama ba yung kanilang ginagawa. Sa ngayon, wala kaya dapat ang ICI kung talagang totoo yung kanilang pagganap ng tungkulin para sa tunay na paghahanap ng hustisya dito sa nangyaring malawakang katiwalian o corruption sa DPWH, gawing live yung kanilang investigasyon at papanood ng taong bayan. Kasi yun ang purpose ng bagong technology. Nung araw, okay lang yun kasi wala pang technology na katulad ng mga nakikita natin ngayon. Pero andyan yung technology. Pag hindi mo gagamitin yung technology para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ibig sabihin nun meron kang pinagtatakpan o kaya meron kang inililihis na mga tao na tunay na sangkot dito sa malawakang corruption. Opo. Attorney, maaari ho bang magamit o gamitin ang political o state witness mechanism para protektahan po itong isang political ally o yung mga political ally? Well, yun nga ang yun nga yung nakikita natin na yung mga talagang mas sangkot na mga personalidad o mga opisyal ng pamahalaan na matigil na yung investigasyon ngayon. Kumbaga hanggang dito na lamang, nasangkot na si Saldico, nabanggit na ganito, ganyan. Pero kahit na yung kanyang pangalan ay talagang siya yung tinutumbok ng investigasyon na nangyari sa Senado, ay hindi pa rin yung sapat. Tulad ng sinabi ko kanina, yung mga pahayag o testimonya ng mga tinawag yun sa Senado, mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH, hindi pa rin yun sapat para makonvict si Saldico. Pero tingnan natin kung
yung demanda na ihahain nila sa ombudsman at kung ano ang kaso. Kasi alam naman natin kung ang pagbabasihan ay yung umiira na batas ngayon. Pag sinabi nating plunder yan, above 15 million o 50 ang involved na kantidad ng perang nawala, plunder yan, non-bailable yan. Kaya ito pa rin yung isang bagay na na kailangan wag nating kalimutan ang mamamayang Pilipino na si Saldico nasa ibang bansa. Bakit hindi pa rin umaakto yung pamahalaan ngayon na